Very good. My name is Alex and I'm a doctor. Naghahanap ako ng housekeeper. Dalawa lang kami sa bahay, me and my wife. Yun na nga, parang hindi tao yung may ayaw sa akin. Well, I cannot speak in pure Tagalog, but I can understand pure conversational Tagalog. Hindi na ako pwede ibenta. Kwentong Takip Silim. Sa mga kakwentong takip silim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Ito na ang pampatulog nyo. Huwag niyo pong kalimutan. Sityo Bangungot. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Sir Jupiter, kapag nagbabasa ako sa social media ngayon, napakarami kong nakikitang mga kababayan natin na naghahanap ng AFAM. Yan na ngayon ang nakagawiang tawag sa kahit na sinong foreigner, kahit na hindi naman nagtatrabaho dito sa Maynila. Pero hindi ito bago. Ayon sa aking tita Digna na 51 years old na ngayon, noong kabataan pa lang niya ay uso na sa maraming mga Pinoy ang mangarap na makapag-asawa ng foreigner. Malaki ang kinalaman nito sa ikikwento ko sa inyo ngayon. Tawagin mo na lang po akong Jen, Sir Jupiter. Sa ngayon ay 28 years old na ako at nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Metro Manila. Nakatapos ako ng isang IT course at yun ang linya ng trabaho ko. Ipinanganak ako at lumaki sa Davao. Pagka-graduate sa senior high noong 2014, dito na ako sa Maynila nag-college. Tumira ako sa aking tita Digna, younger sister ng mami ko. May boarding house si tita Digna na exclusively for women dito sa Metro Manila. Hindi ko natutukuyin ang lokasyon. Jen, dito ka sa kwarto ko ha. Ibinili kita ng bagong single bed. Ikaw na ang makakasama ko from now on. Ay, ayoko kasi talaga nag-iisa sa kwarto. Alam mo nung wala ka pa, kahit na may hiwalay na maid's room yung mga katulong at andun yung mga gamit ni Meding, ay nako dito ko siya pinapatulog sa gabi para lang may kasama ako. May kama siya rito dyan. Ayan, dati sa akin nalalagyan ng kama mo ngayon. Natatakot kasi ako pag wala akong kasama sa pagtulog. Ako, ganun po ba? Okay na okay ako dito sa kwarto mo, tita. At least, mababawasan yung pagka-homesick ko kasi kasama kita. Magkamukha kayo ni mommy eh. Mas bata ka nga lang at saka mas kikay. Fashionista. Kaya tuloy hindi talaga halatang 41 ka na. Para ka lang nasa early 30s. Ay, madalas ngang masabi sa amin yan na magkamukha kami ni ate. Pero sa itsura lang yun. Sa ugali ay naku magkaiba kami ng mami mo. May pagka-conservative kasi si ate. Ako naman, liberal. Kaya palagi niya ako napapagalitan ng mga araw na yon. Alam mo ba yon? Baka sa'yo ako nagmana, tita. Kaya lagi rin niya ako nakakagalitan nung andun pa ako. Napaka-conservative kasi talaga ni mami. At saka syempre, bata ka pa nung high school. Ngayon magka-college ka na. Pwede nang lumagan ng konti ang rules. Pwede ka nang mag-makeup kung gusto mo. At saka, sasamahan kitang mag-shopping para naman ma-update ang wardrobe mo. Yung mga pang-college girl na mga outfits. Wow! Thank you so much, tita! Oh, pero may rules pa rin tayo dito ha. Hindi pwedeng wala, lalo na tungkol sa safety mo at ng borders ko rito. Diyan ako talaga maingat. Dahil panay mga babae kayong mga nasa poder ko, kaya responsibilidad ko talagang pangalagaan ang seguridad ninyo. Yes, tita, I know. Don't worry, hindi ako magiging pasaway. Nalaman ko noong natutulog na ako sa kwarto ni Tita Digna kung bakit siya natatakot na matulog ng mag-isa
Sir Jupiter. Tita Digna? Tita! Gising po! Gising, tita! Ay, Diyos ko. Binangungot na naman ako. Ito, tita, uminom ka muna ng tubig. Mabuti pala may tubig tayo dito sa side table. Salamat, Jen. Talagang naglalagay ako dyan gabi-gabi dahil madalas nga akong binabangungot. Kaya nga ayoko matulog ng nag-iisa sa kwarto eh. Mabuti na lang talaga ginising mo ko. 10 years ago yun, Sir Jupiter, nung magsisimula pa lang ako ng college. Nakasanayan ko na ang mga bangungot ni Tita Digna. Ako ang laging tagagising sa kanya tuwing nangyayari yun. Magmula noon, naging second mother ko na talaga si Tita Digna. Sa totoo lang, mas kasundo ko siya kaysa sa sarili kong mami. Mas open kasi si Tita sa mga bagong ideya. Pero syempre, hindi ibig sabihin noon na I love my mommy less. Medyo nagselos nga yata si mami kasi kapag umuwi ako sa Davao pag school break, sinasabi niya andito na yung anak ni Digna. Madalas din niyang sabihin sa akin na nagiging katulad ka na ng Tita Digna mo. Pero may lambing din naman ang pagkakasabi niya noon. Nakatapos ako ng aking 4-year college course nang walang naging anumang problema noong 2018 sa edad na 22. Alagang-alaga ako ni Tita Digna. Pagka-graduate, nakahanap agad ako ng trabaho sa isang BPO company. Ngayong magsisimula ka ng magtrabaho, baka hindi ka na uuwi dito sa Davao dahil wala ka ng sem break at summer break. Mami naman, dito naman po ako magpapasko at bagong taon, syempre. At saka, siniguro ko nga na makauwi muna at makapag-unwind after graduation. Kahit isang buwan lang, bago magsimulang mag-work. Gusto ko nga kasi kayong kasama. Swerte ko nga na nakuha agad ako dun sa inaplayan ko. At saka pinayagan akong lumiban muna ng isang buwan bago mag-start. Ay malamang na-impress sa'yo. Ang laki na nga kasi ng pinagbago mo kumpara sa personality mo nung high school. Mas may confidence ka na ngayon. Malaking tulong din si Tita Digna, Mami, sa pagbubuo ng confidence ko. Marami akong natutunan sa kanya. Mabuti naman. Marami nga siyang may tuturo sa'yo. Naku, sa tagal ba naman niyang nagtrabaho abroad ng mag-isa? Dating OFW kasi si Tita Digna, Sir Jupiter. Sa pagkakaalam ko noong mga panahong yon, nasa mid-20s lang siya noong pumunta sa Europe para magtrabaho noong 1999. 3 years old pa lang ako noon. Bumalik siya sa Pilipinas mula Italy noong 2012. Single pa rin. Mula sa kanyang ipon, bumili siya ng bahay na pinarenovate niya para dumami ang mga kwarto at maging boarding house. Yun na raw ang kanyang retirement plan. Hanga ako kay Tita Digna sa pagiging isang makabago at independent, strong woman, Sir Jupiter. Nagtataka nga lang ako kung bakit hindi siya nag-asawa, gayong maganda pa rin siya hanggang sa edad na iyon. Pero sa tagal na naming pinagsamahan, nahiya naman akong magtanong. Marami sa ating mga kapwa Pilipino ang hindi nagdadalawang isip na magtanong ng, bakit wala ka pang boyfriend? O bakit wala ka pang asawa? Dahil hindi marahil nila naiisip na taklesa ang mga ganoong tanong. Invasion of privacy, kumbaga. Kaya naghintay na lang ako sakaling ikwento ni Tita Digna sa akin kung bakit. 1 taon na ako sa una kong trabaho sa BPO noong nakilala ko si Henry. Taong 2019 iyon bago umabot ang COVID pandemic dito sa Pilipinas. Naku, huwag sana akong malate. Hala, pasara na yung elevator. It's okay, miss. Just in time. Thank you for waiting. What floor? Oh, 8th floor, please. Thank you. You're welcome. I work on the 10th, just 2 floors above that. I'm Henry, by the way. Henry Matthews.
I'm Jen, Jennifer Santos. Nice to meet you, Jen. Same here. I hope to see you around, Jen. Sa aking paningin, Sir Jupiter, mukhang artista sa Hollywood si Henry. Blonde and blue-eyed, matangkad, matikas ang pangangatawan, parang every girl's fantasy guy. Siyempre, kinilig ako. Hindi ko pala nababanggit na hanggang sa puntong yon ng buhay ko ay hindi pa ako nagka-boyfriend. Nung high school, hindi ako pwedeng ligawan dahil nga mahigpit si Mami. Nung college naman, kung kailan pa sinabihan ako ni Tita Digna na pwede akong dalawin ng manliligaw sa boarding house, ako naman ang walang panahon sa boys. Hindi biro yung kurso ko at tutok na tutok ako para makakuha ng magagandang grado. Alam kong yun ang pasaporte ko para sa aking magandang kinabukasan. Kaya naman nung nakilala ko si Henry sa elevator, para akong nagkaroon ng schoolgirl crush, Sir Jupiter. Lalo pa akong kinilig noong pinuntahan ko ang aking phone sa locker sa aming coffee break at nakita kong may friend request sa akin sa social media. Ibig sabihin hinahanap niya talaga ako roon. Siyempre naman agad kong tinanggap at nakita ko sa kanyang profile na single siya. Nakita ko rin doon na ipinanganak siya nakapagtapos ng kolehiyo sa California. May sariling cafeteria ang kumpanya namin sa aming floor pero kapag nagsasawa na kami roon ay nagla-lunch kami sa mas malaking food court sa ninth floor. Sinadya kong doon mag-lunch noong araw na yon sa pag-asang muli kong makita si Henry. At hindi naman ako nabigo. Hi, Jen. I was hoping I'd see you here. Oh, hi Henry. Is the seat taken? May I join you? Yeah, sure. That seat's not taken. How about you? Are you taken? What, me? No, I'm not taken. I'm single. That makes me very happy, Jen. Single din ako. Marunong ka pala mag-Tagalog. Well, I've been working here for the past 5 years kaya natuto na. Medyo lang. Medyo as in, you just know a few words or can you understand fully when people speak to you in Tagalog? Well, I cannot speak in pure Tagalog, but I can understand pure conversational Tagalog. At least the way it's spoken here in Metro Manila. Wow, ang galing. As they say, hindi na ako pwede ibenta. Kinilig ako kay Henry, Sir Jupiter. Pero sa simula pa lang pinapakiramdaman ko na siya. Nalaman ko kasi mula sa mga kaibigan ko sa trabaho na sa industriya namin sa BPO ay maraming foreigners na nagkakarelasyon sa mga Pinay. May mga nagkakatuluyan naman at nagiging successful ang marriage, pero marami rin ang mga panandaliang fling lamang. May mga foreigners daw kasi na ang tingin sa mga Pinay ay mabilis na pumapatol dahil nangangarap na makapangasawa ng banyaga at madala sa ibang bansa. May mga Pinay din naman kasi talagang ganoon at nadadamay ang iba. Ako naman, Sir Jupiter, kung magkaka-boyfriend, ang gusto ko ay yung seryosong relasyon. Yung mai-inlove talaga ako at sigurado akong in love sa akin ang magiging boyfriend ko. Hindi na mahalaga kung foreigner siya o Pinoy, mas mahalaga na pareho kami ng paniniwala tungkol sa relasyon. Kaya kailangang makilala muna namin ng mabuti ang isa't isa. Kaya rin naman marami akong mga tanong kay Henry. Sa 5 years mo dito sa Pilipinas, sigurado ako nagka-girlfriend ka na rito, no? Kaya ka siguro nag-effort na matuto ng Tagalog. Oo naman. I had a girlfriend for 3 years, Filipina. 3 years? Matagal din yun, ha? So, ibig sabihin, seryoso yun. I'm sorry it didn't work out. Yeah, unfortunately, she died. Namatay siya? Oh my God, I'm so sorry to hear that, Henry. I'm so sorry for your loss. Thank you. Napakabata pa niya para mawala.
I assume more or less magkaedad lang kayo? I'm 30 now. She died 2 years ago. I was 28 and she was 25. 2 years older lang pala siya sa akin that time. I'm 23 now. Anong ikinamatay niya at such a young age? Well, she took her own life. Ano? Oh my God. We were together that night, took her home to her condo. The next day, she didn't show up at work. She didn't call in sick. Her friends at the office tried calling her, but she wasn't answering. So they called me. She wouldn't answer my calls too. So when I went to her place, that's when I found her. Well, at first, I thought she was just asleep. But when I touched her, she was so cold. What happened to her? The authorities did an autopsy. We drank a lot the night before. We did that sometimes, but there was never a problem. Apparently, they said she also took some medication. The combination killed her. They said she probably just fell asleep and died in her sleep. But what medication? May alam ka ba na sakit niya? Hindi ba sinabi sa kanya na bawal siya uminom ng gamot na yun kung nakainom siya ng alcohol? Well, as far as I knew, she wasn't taking any prescribed meds. She was perfectly healthy. I have no idea what meds she took. That must have been so shocking and painful. Well, I'm trying not to think about it so much. I understand. Pagkatapos kong malaman yun, Sir Jupiter, binalikan ko ang social media accounts ni Henry. Wala kasi akong maalala na pictures doon na may kasama siyang girlfriend. Siyempre, noong una ko palang napinuntahan ang kanyang social media account ay nag-osyoso na ako. Actually, konti nga lang ang kanyang posts at pictures at karamihan ay scenery sa kanyang mga pinupuntahang lugar. Naisip ko, baka binura niya ang lahat ng pictures ng kanyang girlfriend pagkatapos nitong pumanaw. Masakit nga namang makita ang mga iyon sa tuwing online siya sa kanyang account. Lagi na kaming sabay nagla-lunch ni Henry sa food court. Pagkaraan ng 2 linggo, niyaya niya akong mag-dinner. Dinner, you mean a date? Yes, a date. Well, depende. What would a date mean to you? Please don't get me wrong, ha? Pero kasi, ayoko lang na magkaroon ng misunderstanding. For some people kasi, going out on a date means dating na. Dating as in, parang in a relationship na walang label. Alam mo yun? I don't do that eh. Pero kung friendly date to get to know each other better, okay ako sa ganun. Pangunahan na kita. I may not look conservative, but I'm still quite traditional sa mga bagay na to. Oh, don't worry. I know exactly what you mean. And yes, I'd like us to get to know each other better first before we move on to anything else. So, it's a friendly date. Magmula noon, dumami na ang aming mga friendly dates, Sir Jupiter. Kung minsan kami lang. Kung minsan kasama ang office mates ko o kaya naman office mates niya. Kung hindi dinner ay night out sa mga bar na disente. Kapag out of town, sumasama lang ako kapag grupo kami. At kapag overnight, sama-sama siyempre ng kwarto ang mga babae. Maingat ako sa ganoon. Turo ni Mami. Napansin ko sa mga lakad namin na hindi mahilig kumuha ng photos si Henry. Sumasama siya kapag kumukuha ng photos yung iba pero hindi siya yung mismong kumukuha. Isa pa kapag nakatag siya sa photos sa social media, hindi yun lumalabas sa kanyang account. Ibig sabihin, naka-filter na kailangan niyang i-approve yung mga tag at hindi niya ina-approve. Pinansin ko yun sa kanya. Masyado kang private na tao, no? Hindi ka matag ni na Ellen sa mga photos natin eh. Yeah, I don't like posting everything on social media. Well, kung sa bagay, ako rin naman hindi mahilig mag-post ng mag-post. Mas naging malalim ang pagkakilala namin ni Henry sa isa't isa, Sir Jupiter.
do know my intentions, don't you, Jen? We're getting to know each other better because I'm hoping that you'll fall in love with me the way that I'm falling in love with you. Well, ayoko naman syempre mag-assume hanggat hindi mo nilinaw ng ganyan. Like I told you, sa province ako lumaki at conservative ang kinalakihan ko. So now you know. In traditional terms, we can say that I'm officially courting you. I want you to be my girlfriend, but take your time in making your decisions. I'm willing to wait. Henry, I'll only get into a relationship if I'm sure that the person is truly fully in love with me. And if I feel the same way. Kasi, if I get into a relationship, ibig sabihin, ang direction nun ay marriage. Siyempre, after a few more years, hindi naman agad-agad. So, ngayon pa lang, kung hindi ganun yung intention mo, then let's just stay friends. I agree. I also believe that a relationship should lead to marriage. I'm glad na pareho tayo ng paniniwala. But, it's too soon, Henry. Bago pa lang tayo na magkakilala, palalimin pa natin itong friendship na to. Sabi nga nila, the best relationships are built on a solid foundation of friendship. Kasi nga naman, paano natin malalaman kung talagang in love tayo sa isa't isa kung hindi muna natin nakikilala ng lubos ang isa't isa? Like I said, Jen, I'm willing to wait for you. Hindi ko pa naikwento si Henry kay Tita Digna, Sir Jupiter. Alam ko kasi nagugustuhin niya itong makilala at kukumbidahin niya itong dumalaw sa boarding house. Ayoko pang dalhin sa ganoong level kung anuman ang namamagitan sa amin ni Henry. Inisip ko kasi na sa kultura nila, kapag ipinakilala na sa pamilya ay may mabigat ng kahulugan iyon. Ayoko siyang paasahin hanggat hindi pa ako nakakasiguro sa kanya at sa aking sarili. Kaya hindi pa rin alam ni Henry ang aking address. Alam lang niya na nakapisan ako sa matandang dalaga na younger sister ng aking mami. 1 taon na rin kaming ganoon, Sir Jupiter, nang naudlot ang lahat dahil dumating dito sa atin ang COVID pandemic. March 2020, noong nag-declare ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Luzon, naging home-based bigla ang aming trabaho. Ganoon din sina Henry. I will miss being with you every day. Will you be safe where you live? Take good care of yourself, okay? I think we'll be safe. Ikaw rin, take care of yourself. Well, I'll be doing video calls with you, okay? Okay. Tinutuo ni Henry yung araw-araw na video calls, Sir Jupiter. Hiningi rin niya yung aming address dahil gusto raw niyang umorder ng pagkain online para ipa-deliver sa amin. Pero tumanggi ako. Hindi ako pumayag. You don't have to, Henry. It's okay. I don't want you to spend on that. Nasa krisis na nga tayo eh. We need to hold on to our money kasi hindi pa natin alam kung saan papunta itong pandemic na to. Pati na kung gaano tatagal yung mga trabaho natin. Magastos, magkasakit. Kailangan nating lahat na magtipid. Dahil sa madalas na video calls ni Henry, kinailangan ko na siyang ikwento kay Tita Digna, Sir Jupiter. Tutal naman, hindi na siya pwedeng pumunta sa boarding house. Bawal lumabas ng bahay. Isang gabi, mga ilang araw matapos kong ikwento si Henry kay Tita, kinausap ako ni Tita Digna nung papatulog na kami. Jen, may pagtatapat ako sa'yo. Ikaw pa lang ang pagkukwentuhan ko nito. Noon kasi, hindi ko kayang ikwento to kahit kanino. Kahit sa kapatid ko pa. Pero ngayon sa palagay ko, kailangan mo tong malaman para mas lalo mong mapag-ingatan ang sarili mo. Tungkol ito sa mga nangyari sa akin nung umalis ako sa Pilipinas. Alam mong graduate ako ng kursong education, di ba? Pinangarap ko maging teacher sa ibang bansa. Kaya buong akala ng lahat, teacher nga ako ron. Pero
Hindi totoo yon. Hindi madaling makahanap ng teaching job abroad kahit lisensyado ako dito at may teaching experience na. Nainip ako. Nakakita ako ng oportunidad na mag-TNT. Kaya kumapit ako sa patalim. Nag-TNT ka, tita? Yung tago ng tago? Akala ko legal ka ron. Naging legal din ako nung bandang huli. Pero ikukwento ko sa'yo ang mga nangyari bago ako naging legal. 26 years old ako noon. Kung tutusin, hindi naman ako dapat kumapit sa patalim. Hindi naman kami naghihirap sa Davao. Alam mo yan, wala akong binubuhay na pamilya. Ang mami mo, may sarili ng pamilya noon. 3 years old ka na at maayos ang kabuhayan niyo kasama ang daddy mo. Yung mga lolo't lola mo buhay pa noon. Pero hindi kailangang umasa sa akin. Malakas yung kita ng tindahan nila. Pinapadalhan pa nga ako ng pera kahit nung teacher na ako dito sa Maynila. Baka raw kasi kulang sa akin yung sweldo ko. Gusto ko talagang tumira sa abroad, specifically sa Europe. Gusto kong makakilala at makapag-asawa ng European para doon na ako manirahan hanggang sa pagtanda ko. Para kasing ang ganda-ganda ng mga bansa sa Europe. Parang napaka-elegante ng lahat. Kahit yung mga simpleng bagay lang. Binaghandaan ko yon kahit nung nasa college pa ako. Nag-aral na ako ng iba't ibang European languages. Hindi lang Spanish, kundi pati na rin French at Italian. Dahil sa pangarap kong yon, sinugal ko ang kaligtasan ko. Paano ka nag-TNT, tita? Madali lang ba yun? Yung best friend ko since college, si Nanette. Nagkwento na nakaalis sa puntang Italy yung ate Belle niya. Hiniwalayan kasi yun ng asawa at may 3 anak na. Maliliit pa kaya desperadong makahanap ng trabaho abroad. Iniwan muna sa parents nila yung mga anak. Kinuwento nga ni Nanette na naka-tourist visa lang yun yung ate niya pero may mga contact daw doon sa Italy na tumulong para makahanap ng trabaho kapag andun na siya. Syempre, nagbayad sila ng malaki. Nakiusap ako kay Nanette na ipakilala rin sa akin yung nag-ayos ng pag-alis ng ate niya at paghahanap ng trabaho doon. So, hindi mo sinabi kina mami na naka-tourist visa ka lang nung umalis ka? Ang alam nila, mula pa lang dito natanggap na ako sa trabaho sa Italy kaya ako nakapunta ron. Hindi kasi talaga ako papayagang umalis kung sinabi ko na magiging TNT ako. Mga Pilipino rin yung grupong binayaran ko. Akala ko, yung makukuha kong trabaho tipong caregiver o kahit domestic helper. Pero hindi ko akalain na sa agriculture area pala kami pagtatrabahuhin. Taga-harvest kami ng mga prutas. Kung tutusin, hindi naman mahirap yung trabaho. Nakakapagod, oo, pero kaya naman. Ang hindi ko gusto ay panay mga illegal ring tulad ko. Yung mga kasama ko ron. Maraming Pinoy, oo. Pero meron ding iba pang mga galing Thailand, Malaysia, Indonesia. Tsaka, isa pa nasa mga farm kami. Paano ko makikilala ron yung pinapangarap kong asawa na European? Hindi naman ako pumunta sa Europe para mag-asawa lang din tulad ko na illegal. Well, expectation versus reality, madalas nga magkaiba. Ganon din ba nangyari dun sa atin nung friend mo, tita? Actually, hindi naman kami nagkita ni Ate Belle doon. Magkakaibang grupo pala yung mga contact doon. Ibang grupo yata yung napuntahan niya. Kaya nung nakauwi na ako rito ng matiwasay, isa ko lang siya na kumusta kay Nanette. Andun pa rin daw. Legal na rin at nadala na nga yung mga anak doon. Mabuti na nga lang. Pero hindi ko alam kung may itinatago rin siyang sikreto tungkol sa nangyari sa kanya bago siya naging legal. Yung pagtatrabaho sa farm na tulad mo, tita? Sikreto ko nga yun, Jen. Pero hindi yun yung matindi. Kung sana nga nagtiyaga na lang ako sa farm, mas okay pa. O kaya umuwi na lang sana ako dito nung na-disappoint ako sa ganung trabaho. Pero wala Sumugal pa ako ng mas malaki. Pag lunch break namin, binibigyan na kami ng mga packed meals at doon kami kumakain sa isang malaking tent na
Yung siniset up malapit sa kung saan kami mag-harvest. Nung minsan, nakita ko na may kausap yung forma naming Pinoy na lalaking mukhang European. Maayos ang bihis, mukhang profesional. Nagpalingalinga sila at nang makita nilang pinapanood ko sila, pinalapit ako ng foreman. Ipinakausap niya sa akin yung lalaki. Sir Jupiter, para sa ating mga tagapakinig, ikikwento ko na lang sa ating sariling wika at sa Ingles yung mga naging pagkikipag-usap ni Tita Digna sa French at Italian. Bihasa nga kasi siya sa mga lengguwaheng yon. Hello, Digna. Sabi ng supervisor mo you can speak French. Yes, sir, I can. Very good. My name is Alex and I'm a doctor. Naghahanap ako ng housekeeper. Dalawa lang kami sa bahay, me and my wife. Pero bedridden na siya. I can take care of her. I just need someone who can do all the other household chores. I can pay you much more than you are being paid here. Are you interested? Yes, sir. Very interested. Sir, thank you. Thank you very much. Sobra-sobra ang pasasalamat ko, Jen. Pakiramdam ko para akong naiahon mula sa purgatorio. Magtatrabaho ako sa isang bahay, hindi na sa farm. Magkakaroon na ako ng oportunidad na makakilala ng iba pang mga taga-roon. Pero hindi pala. Hindi pala ganon. Bakit po? Sa farm din ba sila nakatira? Hindi farm kundi isang estate na wala sa syudad at nasa France. France? Di ba nasa Italy ka noon, tita? Nag-train kami mula sa Italy papuntang France. Ganun lang pala kadali tumawid ng border doon. Pagbaba namin ng train, sumakay naman kami ng bus. Pagbaba sa bus station, nasa parking lot yung sasakyan niya. Siya na yung nagdadrive hanggang sa bahay. Malayo pa pala sa bus station yung kinaroroonan ng bahay nila. At yung mga dinaanan namin, gubat sa magkabila ng daan. Pero nung narating namin yung bahay, maganda. Impressive. Sabi ko nga sa'yo, estate yon. Malaki yung mansyon na napapaligiran ng malawak na grounds. Mukhang antigo na yung mansyon, yung mga tipong bahay ng mga old rich. Ganon. Don't worry, you don't have to clean the whole house every day. Just one area each day. Thank you, sir. Just call me Alex, and I want you to feel free at home here. Okay. Alex? Dinala niya ako sa kwarto ko. May sariling toilet at bath. Kung tutusin, parang hotel room na rin yun. Sosyal. Rich nga sila. Pinaiwan lang niya roon yung mga gamit ko. I'll introduce you to my wife. Dinala niya ako sa isang silid na mukhang hospital room, Jen. Nakaratay sa isang hospital bed yung asawa niya. Nagulat ako kasi Asian yun. At isa pang kinagulat ko, putol ang magkabilang binti nito hanggang ibabaw ng hita at isang braso hanggang siko. Nakabalot ng benda yung bawat dulo. This is why my wife. She is from Thailand. She is very sick, so she is usually unconscious and sedated. Did she have an accident? Her arms and legs? She is diabetic, so I had to amputate her arms and legs. When a person has advanced diabetes, it's very difficult to heal. So sometimes the wounds get infected again and I have to cut it again. I keep her sedated so she will not be in pain because she is also dying of cancer. Oh, I'm so sorry to hear that. How do you feed her? You see that tube in her tummy? That's the feeding tube. There's a special formula I buy to feed her through that. Oh, it's good that you're a doctor. Yeah, that's true. I do everything here. That's why I no longer have other patients.
so I can take care of her full time. Uy, mayaman nga talaga sila, tita ha. Can afford na hindi magtrabaho si Doc. O baka naman retired na. Matanda na ba? Hindi nga eh. Batang-bata pa. Si Alex that time, tansya ko, siguro mga nasa mid-30s lang. Yung si Swai, yon parang kaedad ko lang. Baka may minanang trust fund kasabay ng tinitirahan nilang estate. Di ba ganun yung mga old rich? Yun din nga ang naisip ko. Digna, please do not clean this room. I'm the only one who should be in here unless I call you, alright? That is because I have to keep this room sterile, like a hospital. You understand? We must keep her away from common viruses, such as colds. Yes, sure, I understand. And one more thing. Please do not enter my bedroom. I keep that very private. I also clean it myself. It is my sanctuary, where I can meditate. Oh yes, yes of course. And also, please make your own food. You don't have to cook for me. I make my own food and I eat whenever I want. So, cook for yourself. And you eat at regular times, okay? Thank you very much. I also love to cook. So sometimes late at night, I cook something for myself. Just don't mind me if you hear me in the kitchen. I will clean up. Okay. We have a washer and a dryer. I will leave my dirty clothes in the laundry room. You don't have to iron my clothes. Just leave them folded when they are clean. As to the rest of the housework, I'll leave it up to you on how you want to schedule, alright? Alright, I will take care of everything. Okay naman pala, tita eh. Parang ang bait naman nung naging employer mo. Natuwa nga ako. Yun nga lang, wala akong regular na day off. Andun lang ako sa bahay. Siya yung lumuluwas sa town para mamili. Provided lahat, pati toiletries ko, bath soap, shampoo, conditioner, may lotion ako. Kasama pa pati monthly stock ng napkin na pang period. Yung mga brand din daw yun, yung ginagamit ng misis niya dati pa. Ang galing naman. Isa pa sa nagustuhan ko sa bahay na yon yung library. Ay nako Jen, ang daming libro. Alam mo naman ako, mahilig ako magbasa, di ba? Ang hilig-hilig ko sa mga horror at suspense. Ay nako, ang dami dun. Kaya kahit may TV sa kwarto ko, hindi ko yung ginagamit. Pagkatapos kong magtrabaho, ayun, libro na agad ang hawak ko. Ang sarap naman. Parang yung bahay sa Beauty and the Beast. Pero paano na yung pangarap mong makakilala at makapangasawa ng taga ron? Wala ka palang day off at hindi ka nakakalabas. Doon nagsimula yung malaki kong pagkakamali, Jen. Masyado akong natuwa sa buhay ko ron. Masyado akong natuwa sa employer ko, kay Alex. Mabait na, gwapo pa, loving husband, at saka mayaman. Naisip ko, ang swerte naman ni Suhay sa kanya. Sana makahanap rin ako ng tulad ni Alex. At dun ko naisip, malala na ang sakit ni Suhay. Baka hindi na magtagal ang buhay niya. Maging balo na si Alex. What if magawan ko ng paraan na ma-inlove sa akin si Alex? Bakit pa ako maghahanap ng iba? Di ba? Tita? I know, oo na, sige na, ang sama, okay? Pero at that time, para kasing sa isip ko napaka-logical nun sa akin. Hindi ko naman binalak na patayin si Suhay. Well, mangyayari at mangyayari naman talaga yun. Yung sakit niya ang unti-unting pumapatay sa kanya. Wala akong kailangang gawin doon. Ang sabi ni Alex, wala nang lunas. Minamanage na lang daw niya yung kondisyon ng asawa niya. Naisip ko, kapalaran na mismo ang nagdala sa akin sa buhay ni Alex. At siya sa buhay ko. Ito na. Nasa harap ko na mismo yung hinahanap ko. Yung dahilan kung bakit ako kumapit sa patalim para makapunta ako sa Europe. At kailangan ko lang maghintay para maging single at available na siya. Oh my God, tita! Oo, alam ko.
Hindi rin nga ako makapaniwala na ganun ako kamanhid nun, Jen. Sa halip na naawa ako sa kalunos-lunos na kalagayan ni Swai, pinagplanuhan ko pang maging kapalit niya. Ang totoo niya, nabulag ako ng mga pangarap ko. Pero mukhang merong ayaw sa plano kong yon. Sino? Di ba kayong tatlo lang naman na nandun? At sabi mo nga, laging unconscious si Sway. Ni hindi niya alam na andun ka. Yun na nga. Kami lang ang mga tao ron. Pero parang hindi tao yung may ayaw sa akin. Alam mo yun? Hindi tao, tita? Hala, ano yun? Bakit ano nangyari? Tsaka, paano mo nalaman? Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari pagkatapos kong nabuo yung plano ko para kay Alex. Para bang merong nakakabasa sa iniisip ko. Isang hapon noon habang pumipili ako ng mabasahing libro sa library, bigla na lang naglaglagan sa sahig yung ilang libro mula sa kabilang shelf. Hindi naman lumindol. Ha? Ano yun? Pinuntahan ko yung mga libro para ibalik sa shelf. Habang binabalik ko, tinitingnan ko isa-isa. Lahat ng mga yon, true to life stories tungkol sa mga serial killer. Naisip ko, kung may nagmumulto sa bahay na yon, baka nagkamali siya ng interpretasyon sa intensyon ko. Kung sino ka man na nagpaparamdam ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay tao. Wala akong intensyong patayin si Swai o si Alex. Tumigil na ba pagkatapos nun? Naniwala ba sa'yo? Hindi tumigil. Lumala pa. Ay, tita. True to life horror story pala tong kwento mo. Kung ako yun, umalis na ako roon. Hindi ako matatakotin sa ganon, Jen. Alam mo yan. Actually, na-excite pa nga ako eh. Mahilig nga kasi ako sa mga horror stories, di ba? Ang frustration ko nga at that time, hindi pa ako nakakakita ng multo o nakakaranas ng mga nababasa kong mga kababalaghan. Naisip ko tuloy noon na fiction lang talaga yung mga yun. Kaya naman nung na-experience ko, sobrang thrilling. Imagine, ganun pa yung setting, lumang bahay at sa Europe pa. Di ba? Parang yung sa mga nobela talaga. Ano ba yun, tita? Natuwa ka pa? O eto na nga, the following night narinig kong may ingay galing sa kitchen. Kumakalampag yung mga gamit. Naisip ko na baka yun yung sinabi ni Alex na kung minsan nagluluto siya sa gabi. So nagsuot ako ng silk robe. Pa-sexy, ganun. Kunwari kukuha ko ng maiinom sa ref. Kaso pagdating ko sa kitchen, madilim. Patay ang ilaw. At wala doon si Alex. May naramdaman akong dumaan sa likod ko. May dumaplis pa sa akin na parang tela. Paglingon ko, nakalayo na yung babaeng nakadamit ng mahaba. Kulay puti yun. Mahaba rin yung buhok niya. Nakalugay hanggang bewang. Parang siyang lumulutang mga ilang pulgada mula sa sahig. Pero natatakpan ng dulo ng damit niya yung mga paa niya. Sinundan ko siya. Tita! Bakit sumunod ka pa? First time ko makakita ng multo. Kaya ba'y manghang-mangha ako. Siyempre gusto kong malaman kung anong gagawin niya, kung anong sunod na mangyayari. O pumunta siya sa kwartong kinaruroonan ni Swai. At kitang-kita ko, Jen. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Na para lang siyang lumusot sa nakasarang pinto. Hala, nangyayari pala talaga yun? Alam mo ba, yung naisip ko sa mga sandaling yon? Baka kamamatay lang ni Swai. Baka multo yun ni Swai. Si Sway? Dali-dali at maingat akong bumalik sa kwarto ko kasi baka andun si Alex sa kwarto ni Swai. Baka isipin niyang minamanmanan ko sila. Pero hindi ako halos nakatulog. Nakiramdam ako. Nung umaga na, mas maaga akong bumangon at nag-almusal. Naglinis ako sa kusina nung pumasok doon si Alex para kumuha ng kape.
Ay, good morning. Good morning. Hinintay ko na ibalita niya sa akin na wala na si Swai pero dinala lang niya ang kape sa kanyang kwarto. Naisip ko baka hindi pa niya alam. Ay baka kako hindi pa siya pumapasok sa kwarto ni Swai mula kagabi. Inobserbahan ko siya nung pumasok siya ron at muling lumabas. Pero wala pa rin siyang sinasabi. How's your wife today? Just the same. I can only make her comfortable. That's why she is sedated. Alam mo ba, yung nakakakilabot, Jen? Na-disappoint ako sa sinabi ni Alex. Na-disappoint ako na buhay pa si Swai. Ewan ko ba, naging monster na yata ako nung panahong yun eh. Tita, Pagkatapos, nag-isip ako. Kung buhay pa si Swai, sino kaya yung babae nagmumulto? Kinagabihan habang nagbabasa ako sa kwarto, may humampa sa salamin ng aking bintana. Nasa second floor kasi yung kwarto ko at walang puno sa labas ng bintana nun. Pagtingin ko, nakita ko uli yung multo ng babae. Nakaharap na siya, pero hindi ko makita ng maayos ang itsura niya. Distorted yung mukha niya dahil lapat na lapat ito sa salamin. Nakapipi na ang mga pisngi at bibig pero ang mga mata niya ay mulat na parang takot. Kumakatok siya sa salamin. Pero hindi kamay ang kanyang pinangkakatok. Putol ang kanyang mga kamay at buto na ang kumakatok sa salamin, Jen. Naghalo sa pakiramdam ko yung thrill tsaka yung takot. Hindi ko maialis yung paningin ko sa kanya. Maya-maya biglang may kumalabog sa sahig sa gilid ng kama ko. Napalingon ako ron. Ha? Ano yun? May makapal na libro sa sahig. Hindi ko naman yun kinuha mula sa library eh. Pagtingin ko ulit sa bintana, wala na yung multo ng babae. Tiningnan ko yung libro. Ang weird, Jen. Recipe book yun. Kung titingnan mo, parang ordinaryong recipe book lang siya. Pero pag binasa mo yung laman, kakaiba yung ingredients sa bawat putahe. Alam mo kung ano? Iba't ibang parte ng katawan ng tao. ano po? Grabe naman yun. Sino naman ang magsusulat ng ganun? At sino ang may gustong magbasa ng ganun? Bakit may ganun libro sa bahay na yun? Well, bilang fan ng mga nobelang horror, syempre fascinating para sa akin yung libro. Pero syempre bilang fiction lang, katang isip. Sobrang weird nga nung concept eh. Kaya I'm sure, posible ngang maraming nagka-interes na bilhin at basahin yon. Tulad din ng iba pang mga nobelang horror. Sino ba naman kasing matinong tao yung mag-iisip na hindi yun katang isip lang? Eto na nga, ang mas pinagtaka ko ay kung paanong napunta yun sa sahig sa tabi ng kama ko. At narinig ko pang bumagsak na parang galing sa side table. Sigurado ako hindi ko yun kinuha sa library. First time kong nakita yung librong yun. At wala yun doon nung nakahiga ako. Alam na alam ko kasi pinatong ko pa sa side table yung headband ko. So, baka kasama yun sa pagmumulto? Mukha nga. Yun lang kasi yung posibleng explanation dun eh. Dumadami na yung mga kababalaghan at lalo na akong naintriga. Kaya naman, nung muli ako makarinig ng mga ingay galing sa kusina nung gabing yun, lumabas ako uli. Inaasahan ko makita ko uli yung multo ng babae. Ano naman kayang gagawin niya? Para akong pumasok sa isang pelikulang horror. Ganon yung pakiramdam. Ewan ko sa'yo, tita. Wala ka man lang takot. So nakita mo nga uli? Hindi. Iba yung nakita ko. May ilaw sa kitchen. Andun pala si Alex. Nataranta ako kaya natigilan ako sa dilim. Inayos ko muna yung buhok ko pati na yung pagkakatali ng roba ko para, alam mo yun, mas sexy tingnan. Yung naudlot na intention ko nung nakaraang gabi, alam mo yun, naisip ko baka pwede ko ituloy. Pero bago ako nakakilos para pumasok sa kusina, nagtaka ko sa hawak ng lalagyan ng frozen na karne.
Hindi ko yung nakita sa freezer na ginagamit namin. Hindi dun galing eh. Naalala ko, may freezer sa kwarto ni Swai. Pero ang nakakapagtaka kasi, bakit naman siya magtatago ng pagkain dun? May inilabas siya mula sa lalagyan. Nung una talaga ayaw rumihistro sa utak ko eh, kung ano yun. Pero nung nakilala ko, natulala na lang ako. Alam mo kung bakit? Kamay ng tao yung hawak niya, Jen. Kamay ng tao? Baka nag-amputate siya ulit kay Sway. Di ba may isang kamay pa yung asawa niya? Baka na-infect din yun. Inilipat niya yung kamay sa isang babasaging baking pan. Binuhusan niya ng salt and pepper. Iluluto niya pala yung putol na kamay, Jen. Ha? Iluluto niya yung kamay? Hindi ko napigil ang kusang pag-akyat ng laman ng tiyan ko. Gusto ko sanang tumakbo para hindi niya malaman na nakita ko siya pero wala na. Narinig niya na ako. Hindi na. Hey! Bago ako nakatakbo, ay hawak niya na yung braso ko. Hey, Digna! It's okay. Yes, it's okay, Alex. No problem. Excuse me, I'll go rest now. No. You join me. Or you stay here. Parang sunod-sunod na nag-flash sa utak ko yung pira-pirasong impormasyon, Jen. Si Swai, naputol yung mga binti at braso. Yung mga libro tungkol sa mga real-life serial killers, yung recipe book ng mga putahe na ang ingredients ay mga parte ng katawan ng tao. Yung kamay na tinitimplahan niya ng olive oil, salt at pepper. Kamay nga ni Swai yun, Jen. Malamang lahat ng mga parte ng katawan ni Swai, wala na. Nailuto niya na. Kinain na niya. Oh my God, tita. Hinila niya ako papunta sa kitchen table kung saan nakapatong yung putol na kamay. Inililihis ko yung paningin ko. Yung multo, kaya kong tingnan, Jen, pero yung ginagawa niya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kilabot ko nandun pa rin hanggang ngayon. You know, there is something about you Asian woman. You are so delicate. So delectable. Please, please, Alex. No. Yung isang kamay niya, hawak ako sa braso. Ang higpit-higpit ng hawak niya. Hindi ako makahulagpos. Yung kabilang kamay niya kumuha ng chopping knife. No, Alex, please. Please don't hurt me. Tapos bigla kaming may narinig na babaeng umiiyak. Doon din mismo sa kusina. Who's there? Sinamantala ko yung pagkakataon dahil na-distract si Alex. Kabisado ko yung kusina. May kutsilyo sa drawer ng kitchen table. Isang braso ko lang yung hawak niya kaya gamit ko yung kabila. Mabilis kong kinuha yung kutsilyo at sinaksak ko sa tagiliran niya. Ang bilis ng pangyayari, Jen. Hindi ko alam kung paano ako nakakilos ng ganung kabilis. At kung paano ko nagawang saksakin siya ng ganun. Pero siguro kung nakataya na yung buhay natin, ay, sabi ko sa'yo lahat talaga kaya nating gawin. Namilipid siya sa sakit. Napaupo siya sa sahig. Nabitawan niya ako, pati na yung chopping knife. Yun naman yung kinuha ko at pinanghataw ko sa kanya. Tinamaan siya sa liig. Halos kalahati ng liig niya natagpas. Napalungay nga yung ulo niya sa gilid habang padausdo siya sa sahig. Uy, grabe yung dami ng dugo. Nagpanik ako. Nakapatay ako ng tao eh. Ayoko makulong sa ibang bansa. Mabilis ako naghugas ng kamay at mga braso. Ay nako, diring-diri ako sa dugo. Nagbihis ako at kinalap ko yung mga gamit ko. Siniguro kong walang maiiwan. Oo, aminin ko, naghanap ako ng pera sa kwarto ni Alex. Kailangan ko ng pera eh, para makatakas at makapagtago. Dinala ko lahat ng nahanap ko ron. Hindi naman sobrang kalakihan yung halaga pero sapat na para maitawid ko yung sarili ko. Ninakaw ko yun, Jen. Hindi ako marunong mag-drive kaya naglakad ako papuntang bus station.
Sinundan ko yung main road pero sa gubat ako naglakad. Nakatago sa mga puno. Nag-bus ako papuntang train station at nag-train pabalik ng Italy. Naisip ko kasi mas maraming Pilipino sa Italy. Mas madali ako makapag-blend in. Sinuwerte ako na hindi nataunan na may spot checking sa border. Nasa Italy na ako nung naalala kong nakakalat nga pala sa buong bahay ni Alex yung fingerprints ko. Pag nadiskubre ang bangkay ni Alex at nagkaroon ng investigasyon, baka matrace nila ako. Oh no. Kaya rin hindi ko nagawang itawag sa otoridad kahit sa pamamagitan ng anonymous call yung tungkol kay Swai. Dahil kung ginawa ko yun, baka nabutan pa nila ng buhay si Swai. Kasi baka hindi naman totoo may sakit siya, baka tinuturukan lang siya ni Alex ng droga para lagi siyang tulog. Habang unti-unti niyang kinakain yung laman niya. Pero kung pupuntahan ng mga otoridad si Swai para i-rescue, edi madidiscover nila ang bangkay ni Alex. At malamang pati na rin yung mga fingerprints ko. Kaya nagsawalang kibo ako. Dahil wala nang naiwang magpapakain kay Swai sa pamagitan ng feeding tube, malamang ay namatay na lang siyang nag-iisa sa bahay na yon. Hanggang ngayon pinagsisisihan ko yun, Jen. Tita, wala ka sa tamang kaisipan nun. Sabi mo nga nagpapanik ka eh. Naisip ko na talagang sinadya ni Alex na doon maghanap ng housekeeper sa mga iligal. Malamang yung babaeng huli niyang biktima tulad ko rin. Hindi kasi hinahanap ang mga iligal kahit bigla na lang nawawala. Mas madaling basta na lang patayin. At yung nagmumulto, yun nga yung iniisip ko eh. Hindi kaya biktima rin niya ang babaeng yun? Baka yun yung nauna pa kay Swai. Baka kaya pinagpapakitaan ako ng libro tungkol sa mga serial killer at mga kumakain ng laman ng tao ay para bigyan ako ng babala. Baka sinubukan niya akong paalisin doon para iligtas yung buhay ko. Siya rin yung nagligtas sa akin sa kitchen, yung pag-iyak niya. Oo nga no, tita. Possible yun. Kaya rin hindi ako kumontak doon sa orihinal na grupo ng mga Pilipino na nag-refer sa akin kay Alex. Kasi malamang magkakilala sila at baka sa kanila rin nagmula yung mga naunang biktima ni Alex. Maaring hindi nila alam ang ginagawa niya sa mga babaeng yun o maaaring wala silang pakialam. Basta nabayaran na sila. Pinagtaguan ko sila. Umiwas ako sa mga lugar na maaaring karoroonan nila. Kasi pag nalaman nilang napatay si Alex, makukonekta nila sa akin yun. Alam kong illegal din yung gawain nila pero mas mabigat ng di hamak naman yung krimen ko. Diyan nakapatay ako? Pwede nilang gamitin yun para i-blackmail ako at piliting pagawin ng iba pang masasamang mga bagay. So, paano po kayo nag-survive? Pinaglaruan ako ng tadhana, Jen. Kumapit ako sa patalim para makapag-asawa ng foreigner sa Europa. Pero anong nangyari? Kinailangan kong makipisan sa Pilipinong illegal din na hindi ko naman mahal para lang mag-survive. Sapat lang kasi yung nakuha kong pera sa kwarto ni Alex para makatawid ako pabalik sa Italy at makapagbayad ng ilang linggong upa sa mumurahing boarding house. Yung tipong boarding house na hindi kahahanapan ng mga legal na dokumento. Hindi na nga ako halos kumakain eh. Kasi nire-reserve ako yung pera para pambayad sa upa. Mas mahirap kasi yung walang matulugan na ligtas. Noon ko nakilala si Frank. Pinoy din siya. Illegal din. Sa simula pa lang nakilatis ko na siya. May gusto siya sa akin. Naisip ko kung handa nga ako na akitin si Alex kahit hindi ko naman mahal para lang sa magandang buhay, dapat kaya ko rin napakisamahan si Frank para makasurvive. Mas mabuti na yun kaysa mapunta ako sa pagbebenta ng sarili sa iba't ibang lalaki. Nagtatrabaho si Frank sa isang Asyanong pamilya. Hindi ko na sasabihin yung lahi na may mga restaurant at laundromat. Karamihan sa staff sa kusina at sa laundry mga illegal din. Mura kasi ang sweldo sa mga illegal. Digna, pumayag na yung employer ko. Tanggap ka na sa laundromat. Thank you, love. Knight in shining armor talaga kita.
Mula nung tumakas ako sa bahay ni Alex noong 1999 hanggang 2002, naging isang malaking pagpapanggap ang buhay ko, Jen. Walang alam si Frank sa totoong nangyari sa akin. Bakit hindi ka nalang umuwi dito? Illegal na yung status ko kaya kung nagtangka akong lumipad pa uwi ng Pinas malamang nahuli ako. At saka takot na takot ako na baka nasa watchlist na yung fingerprints ko. Oo nga pala. Noong 2002, nagkaroon ng amnesty para sa mga illegal na banyaga sa Italy. Doon ako naging legal. Yun din ang naging daan para makalaya ako kay Frank. Tuwang-tuwa siya dahil legal na kami. Pwede na raw kaming magpakasal. Pero dahil nga legal na ako, malakas na yung loob kong tanggihan siya. O syempre nagalit siya. Inakusahan niya ako na ginamit ko lang siya. User daw ako. Ano bang may sasagot ko ron? Totoo naman. Tanggap ko naman yon. Kaya nilunok ko na lang lahat ng masasakit na salitang binato niya sa akin. Pero kung tutusin, bayad naman ako sa kanya eh. Nagpagamit din naman ako sa kanya ng 3 taon. Finally, nakalaya ka rin. Anong naging trabaho mo pagkatapos nun? Hindi ko rin nakamtan yung pangarap ko na maging teacher sa ibang bansa. Pero at least naging nani ako. May kayang pamilya yung pinagsilbihan ko. Natuwa sila sa qualifications ko at sa pagiging multilingual ko. Natuturuan ko yung mga anak nila hindi lang sa Italian, sa English o sa French na rin. O sa Spanish din. Kaya naging maganda rin yung sweldo ko, stay in pa at nasa syudad. Doon na naging maayos ang buhay ko. Mabuti naman at naisipan niyo na pong umuwi dito sa Pilipinas noong 2012. Since naging legal ka noong 2002, 10 years ka rin nakapagtrabaho ng maayos. Kaya naman nakaipon ka na. Dahil ba sapat na yung ipon mo kaya ka umuwi? Hindi ko lang basta naisipang umuwi dito, Jen. Noong 2012, pagkatapos ng 13 years na pangamba, nangyari ang kinatatakutan ko. May nabasa akong post online doon tungkol sa bahay ni Alex. Alam na alam ko yung address at kilalang kilala ko yung bahay na nasa litrato. Pero yung nakasaad na may-ari ng property ay hindi si Alex at hindi niya kaapelyido. May pumunta raw ng mga abogado sa bahay na yon para may pirmahang mga dokumento. Nadatnan raw na nakabukas yung bahay. Pagpasok nila may nakita silang 2 kalansay. Eksakto yung description sa kung paano ko iniwan si Alex at yung isa pa ay putol din ng mga braso at binti. Hindi pa raw identified kung sino yung mga kalansay pero sigurado na yung mga otoridad na hindi yun sa may-ari ng property. Nawawala raw yung may-ari ng property. So, sino si Alex? Anong connection niya doon sa nawawalang may-ari ng bahay? Hindi ko alam. Basta nagpa siya akong umuwi ng Pilipinas. Bahala na kung matrace nila ako rito. At least nakita ko muna yung pamilya ko. Pero wala na akong nabalitaan tungkol sa kasong yon. Wala na akong nakitang anumang follow-up na report online. Siguro hindi na nila na-solve yung kaso. Malay natin baka pinatay ni Alex at inilibing kung saan yung tunay na may-ari ng bahay. Baka serial killer talaga si Alex. Kaya nga tite, self-defense naman yung ginawa mo. Kung hindi mo ipinagtanggol yung iyong sarili, ikaw naman ang pinatay niya. Maaaring self-defense nga yung ginawa ko kay Alex pero pwede ko pa sanang nasagip si Suway. Kung yung multo nga nagtangkang isalba ko. Multo na nga kasi siya, tita. Wala nang mawawala pa sa kanya. Ikaw, pwede ka nga makulong kung naimbestigahan nyo ng mas maaga eh. Pinili ko yung sarili ko. Ang kaligtasan ko. Ulit-ulit ko tong kinumpisal sa Roma, Jen. Pero kahit ilang taon kong ikumpisal, inihingi ng kapatawaran, ipinagdasal, hindi humuhupa yung paghiyaw ng konsensya ko. Kaya hanggang ngayon binabangungot pa rin ako. Paulit-ulit kong nakikita si Suway. Paulit-ulit kong nararanasan yung pakikipagbuno ko kay Alex at yung pagpatay ko sa kanya. Tita, Parang masahol pa sa katang-isip yung mga narinig ko mula kay Tita Digna, Sir Jupiter. Nakakapanghilakbot.
Hindi ko siya pwedeng husgahan dahil hindi naman ako yung nakaranas ng mga napagdaanan niya. Pero malalim ang naging epekto nun sa akin. Wala na si Henry sa buhay ko, Sir Jupiter. Na-realize ko na hindi ko pala siya mahal kasi hindi ko maigpawan ang pagdududa sa pagkamatay ng kanyang unang girlfriend matapos kong marinig ang kwento ni Tita Digna tungkol sa sarili niyang karanasan. Maraming katanungan ang nagsulputan sa isip ko. Si Henry ang huling nakasama ng girlfriend niya. Hindi kaya siya ang nagpainom dito ng kung anumang gamot na hindi dapat isinasabay sa alak? Walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. Kung in love ako kay Henry, dapat ay may tiwala ako sa kanya. Pero dahil nanatili ang aking pangamba, ang tanging konklusyon ko ay hindi sapat ang anumang atraksyong nadama ko para sa kanya. Siyempre, hindi ko inilahad ang buong katotohanan sa kanya. At hinintay ko na pwede na kaming magkita ng face-to-face at saka ko tinuldukan ang kanyang panliligaw. I really appreciate our friendship, Henry. You're a great guy. Kaya lang, para maging fair sa'yo, kailangan kong linawin how I really feel. Sabi ko sa'yo noon, di ba? We need to get to know each other better first para natin malaman kung pwedeng maging tayo. Para malaman natin kung yung friendship ba ay magiging love. And I was really hoping it would. Pero ang na-realize ko nung pandemic, I was in love with the idea of falling in love. Na-romanticize ko yata masyado. But then, nung dumating na yung crisis, doon ko na-assess ang tunay kong feelings. Hindi pa ako ready for a relationship, Henry. I think, hindi pa ako ready ma-in love. Ang gwapo mo lang kasi kaya kapag kaharap kita, akala ko in love na ako eh. Oh, shucks. But seriously, I'm really sorry, Henry. I just don't want to give you false hope. And I'm sorry kung pinaasa kita. No, it's okay, Jen. I appreciate your honesty, I really do. And don't worry about false hopes. Like you, I was also hoping that this friendship would blossom into a relationship. In my case, I've fallen in love with you. Mahal na kita. But that's life. It does not always go both ways. I understand. Noong natapos ang pandemic ay umalis na rin ng Pilipinas si Henry, Sir Jupiter. Pero hindi siya bumalik sa US. Batay sa kanyang social media accounts ay nasa Europe siya ngayon at doon naman nagtatrabaho. Pero wala pa rin akong nakikitang mga litrato ng mga nakakadate niyang babae o kung may girlfriend ba siya ngayon. Hindi ko alam kung totoong pribado lang talaga siyang tao o ayaw mag-iwan ng anumang ebidensya online. O baka rin naging praning na talaga ako. Sa kasamaang palad, isa si Tita Digna sa mga tinamaan ng COVID bago natapos ang pandemic. Matagal siya sa ICU noon. Nag-survive siya pero hindi na siya tulad ng dati. Isa siya sa mga naging biktima ng long COVID. Ito yung wala na ang virus sa kanilang katawan at hindi na sila nakakahawa pero tinamaan ng malala ang maraming major organs at hindi na maibabalik sa dating kalagayan. Nakaratay na si Tita Digna magmula noon, Sir Jupiter. Minabuti ni Mami na iuwi siya sa Davao dahil matututukan siya ni Mami doon. Walang maraming taong labas-masok sa bahay na maaaring makapagbigay ng panibagong infection sa kanyang maselang immune system. Hindi na siya makalakad. Naka-wheelchair na. Halos wala siyang enerhiya. Na hindi niya kayang subuan ng pagkain ng kanyang sarili. Kailangan siyang subuan at ang kanyang pagkain ay kailangang hindi mahirap nguyain. Soft diet dapat na pwedeng lulunukin niya na lamang. Kaya yung mga paborito niyang pagkain ay dinudurog para lang ma-enjoy pa rin niya ang lasa. Mabuti na lang at nagbalik ang kanyang panlasa.
Hinihingal siya kaya hirap nang magsalita. Ang komunikasyon niya sa amin ay sa pamamagitan ng tablet na laging nakaset up sa tabi ng kanyang kanang kamay. Mas madali kasi para sa kanya ang pumindot ng bawat letra kaysa bigkasin ang mga salita. Shortcut na rin ang mga mensahe niya. Ikinuha namin si Tita Digna ng 2 private nurse, isang pang-araw at isang panggabi. Kailangan laging may nagmo-monitor sa kanya. Mas dumalas pa ang mga bangungot ni Tita Digna magmula noong lumabas siya sa ospital, Sir Jupiter. Nung minsang dumalaw ako sa Davao, sinenyasan niya ako na ilapit ang aking tenga sa kanyang bibig. Kahit hirap na hirap, may ibinulong siya sa akin. Pagod na ako. I know, tita. Pero huwag ka mawawalan ng pag-asa. I love you, tita. Naalagaan ka namin. Gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Karma. Kinahamol ako ng karma. Binigyan ako ng pahintulot ni Tita na ibahagi kay Mami ang kanyang karanasan abroad, Sir Jupiter. Hindi rin halos makapaniwala si Mami. Diyos ko po. Kawawa naman ang kapatid ko. Hindi ko man lang siya nadamayan. Nag-iisa lang siya nung mga panahong yun. Bakit niya ba ito nilihim sa akin? Hindi raw niya kayang ikwento nun, Mami eh. Masyado nga kasing traumatic. Pero kinuwento niya sa akin nung pandemic kasi may naligaw sa akin na foreigner. Kailangan ko raw mag-ingat. Huwag ka mag-alala, Mami. Wala pa rin akong boyfriend. Hindi ko naging boyfriend yung si Henry at mas lalo nga akong mag-iingat ngayon. Binigyan rin ako ng pahintulot ni Tita Digna na ibahagi ang kanyang kwento sa inyong channel, Sir Jupiter. Basta nakatago ang aming mga identities. Gusto rin niya kasi magsilbi itong babala sa mga kababayan nating nasa ibang bayan na maging maingat sa lahat ng sandali. Alam ko na ipinagdarasal na ni Tita Digna na kunin na siya ng Panginoon, Sir Jupiter. Hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan kahit na ginagawa namin ang lahat para sa kanya. Ako naman, isinuko ko na ng ganap sa Panginoon ang kalagayan ni Tita. Pero ipinagdarasal ko pa rin na maibsan na ang kanyang paghihirap. Ako na ang nagmamanage nitong boarding house dito sa Metro Manila sa tulong ni Manang Meding at yung mga dating katulong dito. Kailangan namin itong i-maintain dahil panustos din kay Tita Digna ang kinikita nito. Nagtatrabaho pa rin ako sa BPO at tumutulong din ako sa mga gastusin sa Davao. Iniipon ko ang aking leave credits para every 3 months man lang ay makapagstay ako ng ilang araw doon sa Davao. Para sa mga kababayan nating kababaihan, sana'y makakuha sila ng aral sa pinagdaanan ni Tita Digna. Isa na namang magandang araw sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Hello sa inyo mga minamahal naming listeners. Siyempre, nanditong muli ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid ng isa na namang kwentong kababalaghan na ipinadala sa atin ng ating letter sender for today na walang iba kundi si Isay, all the way from Negros Occidental. Naniniwala ba kayo sa tinatawag na sumpa? Paano kung isang araw bigla na lang isa-isang magkaroon ng kondisyon sa pag-iisip ang bawat miyembro ng pamilya mo? Yan daw ang pinagdaanan ng pamilya ni Isay. 14 na taon na ang nakalilipas.
Paano nga ba nila ito nalampasan? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Please call me Isay. 21 years old. Sumusulat po mula sa Negros Occidental. Hindi ko po talaga ugaling magkwento ng kahit na ano tungkol sa personal kong buhay. Lalo pa po at sa dami ng pinagdaanan ko noon ay natatakot akong mahusgahan. Pero simula po nang mahook ako sa pakikinig ng mga kwento dito sa inyong channel, ginusto ko na po talagang i-share sa inyo ang karanasan naming ito ng pamilya ko. Almost 14 years ago na po ang nakakalipas. It was year 2009. 7 years old pa lang ako ng mga panahong yun. Pero hindi ko malilimutan ang nangyari sa dati po ay masaya namang pamilya namin. Nagsimula po ang lahat nung nabalitaan naming nawawala na raw sa sarili niya ang half-brother ng mama ko na si Tito Benji. Matapos pong pumanaw ng asawa niya sa komplikasyon ng sakit nitong myoma, ilang buwan po makalipas din itong makunan sa una sana nilang anak. Hello? Hello ho. Ito ho ba si Lydia? Yun hong kapatid ni Benji? Opo, ito nga po. Sino po sila? Ako ho'y si Luz. Ako ga ho yung landlady nitong si Benji dito sa Maynila. May gusto lahang ho sana akong sabihin sa inyo. Ano po yun? May nangyari po ba sa kapatid ko? Tatapatin ko na ho kayo, ano ho. Ang totoo ho'y, ito hong si Benji parang nawawala na sa kanyang sarili. Para bagahong hinangin na ang utak. Abay, madalas na hong tulala Hindi na nga rin ho nagkakakain. Kung minsan pa'y para na rin hong may sariling mundo at nagsasalitang mag-isa. Nag-aalala ho ako at baka bigla na lang ho itong maisipang magpatiwakal. Ano ho? Bakit naman po nagkaganon? Ano po bang nangyari sa kanya? Hindi nga ho namin alam Pero ang sabi ho ng mga kapitbahay niya rito, masama raw ang loob ni Benji. Dahil wala man lang daw ho ni isang kamag-anakan ninyo ang nakiramay sa kanya habang nakaburo lang asawa niya. Ayun, nagluksa tuloy mag-isa si Benji. Sa palagay ko ho hindi kinaya ng utak niya kaya nagkaganito na siya ngayon. Ano po? Namatayan siya ng asawa? Ay oo, hindi ho ganin niyo alam. Wala po akong idea Ang totoo po, matagal na kasi kaming hindi nag-uusap ni Benji. Simula pa po nung namatay ang nanay niya. Ganito na lang po. Magpapadala po ako ng pera sa inyo ho. Baka pwede pong makisuyo na lang po para makauwi siya dito sa amin, si Benji. May trabaho pa po kasi ako kaya hindi ako pwedeng basta na lang lumuwas dyan. Nako, sige ho. Wala hong problema yon. Magkapatid po sa ama sina Mama at Tito Benji. Si Mama po ang naging bunga ng pagtataksil na ginawa ni Lolo noon sa una niyang asawa. Na naging dahilan po kung bakit nito nagawang kitilin ang sarili niyang buhay
sa harap mismo ng musmus pa noong kaisipan ni Tito Benji. Dahil po doon, never pong naging malapit sa isa't isa ang magkapatid. Kahit kailan po ay hindi tinuring na kapamilya ni Tito Benji ang mama ko. Kaya nga po nagulat na lang si mama nang tawagan siya ng landlady nito sa Maynila para ipaalam ang kanyang kalagayan. Ganon nga po ang ginawa ni mama. Nagpadala siya ng pera sa landlady nitong si Aling Luz at ito na ang nagasikaso para makasakay si Tito Benji ng barko pauwi sa probinsya namin. Pero habang nasa biyahe po noon si Tito Benji, hindi po namin akalaing doon na po pala mangyayari ang unang trahedya sa pamilya namin. Pare, parang may tao yata dun. Ayun oh. Sa bandang yun. Tapatan mo nga ng flashlight. Oo, pare, tao nga. Nakasampa sa ganil. Parang natalon yata. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Hala! Pare, tumalon nga. Tumawag na tayo ng tulong. Isang malamig na bangkay na po nang makauwi ng probinsya namin si Tito Benji. Tumalon siya sa barkong sinasakyan niya kinagabihan matapos ng pagsampa niya doon. Naggulat po ang buo naming pamilya dahil sa ginawa niya. Lalong-lalo na po si Mama na sobrang naapektuhan noon sa nangyari. Pero meron pa po palang mas mailalala ang lahat, Sir Jupiter. Dahil matapos pong mailibing si Tito Benji, doon na rin po nagsunod-sunod ang mga kababalaghang nangyayari sa bawat kasapi ng pamilya namin. Unang-una na po sa panganay kong kapatid na si Ate Sandy. Anak, buksan mo nga itong pinto. Heto na nga pala yung pinatahi mong gown kay Kumaring Joanne nung nakaraang buwan, no? Ang ganda-ganda. Bagay na bagay ito sa'yo. Sigurado, mananalo ka na naman ito sa sasalihan mong pageant. Sandy? Isay, Tantan, mga anak. Nakita niyo bang lumabas ang ate niyo? Gabi na ah. Kanina pa kami nandito ni Kuya Tantan sa salas, pero hindi namin nakitang lumabas si ate dyan sa kwarto niya. Baka po tulog lang. Ay. Hindi balinahan. Bukas naman pala tong pintuan eh. Hindi pala nakalak. Oh, Sandy. Nandito ka lang pala. Bakit hindi ka sumasagot? Anak, ano bang ginagawa mo dyan sa harap ng salamin at hindi ka namamansin? Hoy, Sandy. Ano yung ginawa mo sa mukha mo, anak? Han, ano nangyayari dito? Bakit nag-hysterical ka dyan? Jo Marie, ang anak mo! Nasisiraan na yata ng bait! Ano? Teka, anak! Bakit sinugatan mo yung sarili mo mukha? Ano bang nangyayari sa'yo? Mama, Papa, sabi niya kapag hindi ko daw ginawa to, kukunin niya raw ang kaluluwa ko. Isasama niya raw ako sa impyerno. Ayoko sumama sa kanya. Pa!
Sino ba yung tinutukoy mo, anak? Sino nagsabi nun sa'yo? Ano bang nangyayari sa'yo, Sandy? Ayoko siyang makita, Ma. Ayoko siyang makita. Nasusuklam ako sa itsura niya. Anak, Sandy, anak, bitiwan mo yung hawak mong gunting. Ano bang gagawin mo? Bakit mo tinututok sa mata mo yan? Delikado yung ginagawa mo, anak. Akin na yan. Ibigay mo kay mama yung gunting. Sandy, anak, wag! Isinugod po namin si Ate Sandy sa ospital ng gabing yun, Sir Jupiter. Matapos niyang bulagin ang kaliwa niyang mata. Hindi po siya nagtagumpay na idamay pati yung kanan dahil napigilan na po siya ni Mama at Papa. Sobra pong takot na takot kami sa biglang pagbabago ni Ate Sandy ng gabing yun. Hindi po namin alam kung anong nangyari sa kanya. Wala man lang signs, walang mga sintomas. Maayos naman po siya noong mga nagdaang araw pero nang gabing yun, bigla na lang siyang nagkaganoon. Ang sabi po ng mga doktor, schizophrenic daw si Ate Sandy. Dahil po doon ay kinailangan namin siyang i-admit sa isang psychiatric hospital na hindi ko na po sasabihin kung saan. Sa nangyayaring yun pa lang po, Sir Jupiter, halos mawala na rin po sa katiniwan sina Mama at Papa. Sobrang dinamdam po nila ang nangyari kay ate. Lalo na po at marami silang pangarap para sa kanya. Consistent honor student po kasi ng mga panahong yun si Ate Sandy at kasalukuyan po siyang nag-aaral noon sa college. Kaya talagang sobrang laking panghihinayang po nila sa kanya. Pero Sir Jupiter, hindi pa rin po pala doon natatapos ang problema namin. Kuya Tantan, hindi ka po ba sasama sa church? Ang sabi po ni Lola, mas makakatulong daw po kay Ate Sandy kung marami tayong magdadasal para sa kanya eh. Church? Tingin mo makakatulong yung pagsisimba mo? Tsaka, di ba kinikilabutan ng lola mo? Ngayon, palagi siyang laman ng simbahan. Samantalang noon, nanira siya ng pamilya. Kasi kabit siya. Kabit yung lola mo. Oy, Kuya Tantan. Huwag ka pa magsalita ng ganyan. Bad yan eh. Bad? Alam mo kung ano yung totoong bad? Ganito. Kuya, nasasaktan po ako. Hindi ako makahinga. Dapat lang yan sa'yo. Simba ka ng simba eh. Kinokontra mo ako? Kuya Tantan, bitawan mo ako. Hindi na po ako makahinga. Tantan, ano yung ginagawa mo sa kapatid mo? Bakit mo siya sinasakal? Tantan! Bitiwan mo si Isay! Ano ka ba? Eh kung ayoko, may magagawa pa kayo. Diyos ko po. Jo Marie, ano nangyayari sa anak mo? Bakit nagkaganyan ang itsura niya? Bakit mukha siyang... Sinasapian. O eto na. Ang pinakamamahal niyong bunso. Saluhin niyo! Bigla na lang akong inihagis ni Kuya Tantan kina Mama at Papa noon, Sir Jupiter. Nanghihina na po ako ng mga sandaling yun at kaunti na lang ay alam kong mawawala na talaga ako ng malay. Pero nagdasal po ako sa Diyos tulad ng palaging itinuturo sa amin kapag po nagsisimba ako sa church. Nakita ko po na tumakbo si Kuya Tantan palabas ng bahay namin at hinabol naman siya ni Papa.
Si Mama naman po ay umiiyak akong niyakap habang tinatanong ang sarili niya kung ano ba ang kasalanan niya at pamilya pa namin ang nakaranas ng ganon. Tantan, bakit mo kinakain yung buhay na manok? Pati ang alaga mong pusa, winakwak mo ang tiyan. Bakit ka nagkakaganito, anak? Ano ba nangyayari sa inyo? Papa, sabi niya po, hindi daw pwedeng siya lang miserable. Hindi daw pwedeng mapunta sa wala lahat ng ginawa niya para makagante sa pamilya ni Mama. Papa, tulungan niyo po ako. Kukunin niya raw po ako kapag hindi sinuko ni Mama ang kaluluwa niya sa demonyo. Iniuwi po ni Papa si Kuya Tantan ng gabing yun na walang malay. Wala po kaming ideya ni Mama kung ano ang nangyari sa kanila. Ang taming sinabi lang po sa amin ni Papa ay kung bakit napakaraming dugo sa damit ni Kuya Tantan at dahil nga raw po yun sa pagkain nito ng buhay sa mga alagang hayop namin sa likod bahay. Ilang araw pong tulala si Papa noon habang si Kuya Tantan po ay bumalik naman po agad sa normal niyang pag-iisip. Hindi katulad ng nangyari kay Ate Sandy. Sa ikalawang pagkakataon po, Sir Jupiter, akala po namin tapos na ang paghihirap namin. Pero eksaktong 1 linggo po makalipas yung insidenteng yun, halos gumuho po ang mundo namin sa sumunod na nangyari. Han, pakigising mo na si Tantan dun sa kwarto niya, please. Maghapunan na tayo. Sige. Hindi totoo to. Anak ko. Anak ko. Hindi pwede mangyari to. Tantan! Natagpuan po ni Papa si Kuya Tantan ng mga panahong yon, Sir Jupiter, sa mismong kwarto niya. Nakasabit ang sarili sa lubid na ikinabit nito sa kisame. Wala na po siyang buhay. Sobrang bilis po ng mga pangyayari. Kitang-kita ko po kung paanong gumuho ang mundo ni na Papa at Mama. Lalo na po ngayon at alam nilang pati ako ay malaki rin ang posibilidad na dapuan ng kung anuman sakit na dumadapo sa aming pamilya. Dahil po doon, hindi na rin kinaya ng isip ni Papa ang lahat, Sir Jupiter. Kahit po siya, nawala na rin sa sarili at tuluyan ng natulala hanggang sa 2 na po sila ni ate noon na nakalagak sa psychiatric hospital. Hindi ko po alam kung paano kinakaya ni Mama ang lahat ng mga panahong yun, lalo na po at alam niyang malaki rin ang posibilidad
na pati ako ay magkaroon din ng kung anumang sakit na dumadapo sa pamilya namin. Na kahit ano pong gawin ni Mama ay hindi niya mahahanapan ng kahit anong kasagutan hanggang sa Isay. Sino ba yun? Isay, papasukin mo ko sa loob ng katawan mo. Kundi sasaktan ko ang mama mo. Mama? Mama, meron pong kumakausap sa akin. Mama? Hindi ka maririnig ng mama mo, Isay. Wala ka nang magagawa. Halika na. Papasukin mo na ako sa katawan mo. Para hindi na ako magalit sa'yo. Para hindi na kita saktan. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ay, walang iyak ang bata ka. Anong ginagawa mo? Lord Jesus, please protect me from anyone po na gustong manakit sa akin. Ganon din po si Mama, si Papa, si Ate, at kahit po si Kuya Tantan na alam ko pong kasama niyo ngayon sa heaven. Lord Jesus, natatakot po ako pero naniniwala po ako hindi niyo ako pababayaan. Ikaw na bata ka. Ikaw talaga ang padira sa plano ko. Pigilan mo yan, kundi sasaktan ko ang mama mo. Lord Jesus, please help our family. Alam ko po na hindi niyo kagustuhan ang lahat ng to. Naniniwala po ako sa inyo, Lord Jesus. Nang mga oras na yon, Sir Jupiter, ang buong akala ko po talaga noon ay nananaginip lang ako, lalo na po nang bigla na lang akong napapikit at unti-unti ay may nag-flash na mga senaryo sa utak ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin po makakalimutan. Dahil ito ang nagbigay linaw ng lahat ng kababalaghang nangyari sa buhay namin. Bakit lahat na lang ng kamalasan sa mundo sa akin napupunta? Bakit ang kapatid ko tabungan ang kataksilan ng tatay ko sa pamilya namin? Siya pang sinuswerte. Magandang buhay, masayang pamilya. Samantalang ako bata pa lang ay ulila na. Kayo naman, pati anak at asawa ko kinuha na rin sa akin. Bakit ganito ginagawa mo sa akin? Diyos ka ba talaga? Hindi pwedeng ako lang ang miserable. Hindi pwedeng ako lang ang kawawa. Nakikiramay ako sa nangyari sa asawa mo, Benji. Huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala sa pagpapalibing sa kanya. Wala ka nang gagastusin pa. Salamat po, Nanay Luz. Maraming salamat po sa inyo. Walang anuman yun, Benji. Alam mo namang itinuturing na kitang parang tunay na anak. Hindi ko alam kung bakit nangyari to sa buhay ko. Nay, hindi ba dapat yung makasalanan ng pinaparusahan? Bakit ako ngayon ang naghihinag-face? Gusto mo bang gumante, Benji? Gusto mo bang iparamdam sa mga taong nang api sa'yo simula nung bata ka? Kung anong nararamdaman mo ngayon? Gustong gusto po, Nanay Luz. Gustong gusto po. Kung ganon, anong handa mong isakripisyo para matupad yung kagustuhan mo? Kahit ano, Nay.
Kahit ay sariling buhay at kaluluwa ko, itataya ko, makaganti lang ako. Kung ganon anak, gaganti tayo. Akong bahala sa'yo. Hindi po ako sigurado kung anong kakayahan meron ng landlady na kumupkup kay Tito Benji ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Pero alam kong hindi po yun galing sa mabuti. Ganun pa man, simula po noon ay hindi na naulit pa ang panggugulo sa akin nang pinaniniwalaan kong kaluluwa ni Tito Benji na siya rin pong sumapi at nagpahirap noon sa mga kapatid at mga magulang ko. Aaminin ko po, inabot po ng ilang taon bago muling nakabangon ang pamilya namin sa lahat po ng aming pinagdaanan. Marami pang mga gabing hindi kami nakatulog ng maayos. Mga araw na halos ginugol lang namin sa pag-iyak. Pero maraming salamat po sa Diyos dahil kalaunan ay nalampasan namin ang napakalaking dagok na yon sa pamilya namin. 2 years after pong ma-admit ni Daddy sa psychiatric hospital kung saan din nakalagat noon si Ate Sandy, ay nakarecover din po siya. 3 taon naman po pagkatapos noon ay si Ate Sandy naman ang sa wakas ay muli po naming nakita. Bagamat hindi na po maibabalik pa ang panahon at oras na nasayang sa buhay niya, ay sinigurado na lang po naming magiging masaya at makabuluhan naman ang susunod at mga bagong pangyayari sa buhay niya. Kahit papaano po, Sir Jupiter, naging masaya rin naman kami after that tragedy. Although hindi na po talaga mawawala ang sakit sa tuwing maaalala namin si Kuya Tantan. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kapwa ko listeners ng Kwentong Takip Silim. Took me so much strength para lang po mai-share ko ito sa inyo, kaya po sana ay worth it ito. Maraming salamat po pala sa pakikinig ninyo at sana po sa pamamagitan ng kwentong ito ay mapaalalahanan kayo na panatilihin po nating malapit ang ating mga sarili sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Muli, ako po si Isay. Magandang araw po sa inyo. And may the good God bless us all. At ngayon naman, eto na ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Roxanne Pets Old, Otit Sods, Kai, Maria Ana Villaflores, User, Lea Hilera, Colette, Avian Nazoe, Migs Lee, Zach Santos, Maria Lozada, Meyer Angeline Maulion, Mary Mali, Liciel Balansag, at Dante Rituerto. Basahin naman natin ang ilan sa pinakamagagandang comment mula kina Maria Ana Villaflores at Seth Tangquerido. Sabi ni Maria, "Hello sa lahat! Another entertaining story. I'm thankful that you always keep me company during alone time in our home doing my daily chores. I love your channel and your narrators. Happy listening, everyone." Sabi naman ni Seth, "Salamat sa pag-upload araw-araw kahit di na makaabot sa premiere, ayos lang. Listening while rest time and stitching my cross-stitch. Nakakaaliw at may lesson lalo na sa faith natin kay God.
more inspiring true story and God bless sa lahat ng team from Hong Kong. Yung mga hindi po nabanggit, huwag po mag-alala, kayo naman po sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim. Ito ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.